Tumatakbo na ang oras habang malapit nang matapos ang marupok na tigil putukan sa pagitan ng US at Iran sa Miyerkules. Kasabay nito, muling tumindi ang tensyon sa Strait of Hormuz matapos bawiin ng Iran ang desisyon nitong muling buksan ang mahalagang daan ng tubig na iyon. Sa halip, nagpaputok ang IRGC sa mga barkong nagtangkang dumaan noong Sabado bilang tugon sa hakbang ng US na ipagpatuloy ang pagharang sa mga daungan ng Iran. Muling idiniit ng hukbong dagat ng Revolutionary Guards kagabi na sarado ang strait hanggang alisin ng US ang blockade at nagbabala na ang paglapit sa strait ay ituturing na pakikipagtulungan sa kalaban. Ngayon, halos ikalimang bahagi ng langis sa mundo ay dumadaan sa kipot na iyon. Ang bagong mga pag-atake sa daan ng tubig ay nagbabantang palalain ang pandaigdigang krisis sa enerhiya at magdulot ng panibagong sigalot habang papasok ang digmaan sa ikawalong linggo. Hindi pa nagpapakita sa publiko ang bagong pinakamataas na pinuno mula nang mapili. Dayunpaman, si Mujtaba Khamenei ay naglabas ng matapang na mensahe nitong weekend na nagsasabing handa ang hukbong dagat na magdulot ng matitinding pagkatalo sa kanilang mga kaaway. Narito si Mohammed Bagher Khalibaf, tagapagsalita ng Parlamento ng Iran. Naalala mo ba nung gusto nilang magpadala ng barkong pang-alis ng mina para mag-alis ng mga minang pandagat? Nanindigan kami laban sa kanila, hinarap sila at tinuring na paglabag sa tigil putukan, kaya sinabi namin kung kumilos kayo, aatake kami. Umabot pa nga ito sa punto ng komprontasyon at umatras sila. Kaya, kung ngayon ay may anumang trapiko na nagaganap sa kipot at ito ay nagpapatuloy, ang kontrol sa kipot ay nasa aming mga kamay. Sinabi ko sa delegasyon ng Amerika sa Pakistan, nasa hangganan kami. Kung lalapit pa kayo, aatake kami. Samantala, inilarawan ni Pangulong Donald Trump ang pinakabagong mga kilos ng Iran para muling ipatupad ang pagsasara ng Strait of Hormuz bilang medyo nagpapakatuso. Pero iginiit niya na ang White House ay nakikipag-ugnayan sa Tehran at maayos ang nagiging resulta ng pag-uusap. Sa kanyang pinakabagong post sa social network, kamakailan ay sinabi niyang pupunta ang mga kinatawan niya sa Islamabad bukas ng gabi para sa negosasyon. Kamakailan inanunsyo ng Iran na isasara nila ang kipot na kakaiba dahil sarado na ito dahil sa ating blockade. Tinutulungan nila tayo nang di nila alam. At sila ang talo kapag sarado ang daanan, $500 bilyong kada araw. Walang nawawala sa Estados Unidos. Sa katunayan, maraming barko ang papunta ngayon sa Texas, Louisiana at Alaska para maghakot. Daling sa IRGC na lading gustong magpakalakas. Sabi niya, nag-aalok kami ng patas at makatarungang kasunduan. At umasa akong tatanggapin nila ito dahil kung hindi, wawasakin ng Estados Unidos ang bawat planta ng kuryente at bawat tulay sa Iran. Tapos na ang pagiging mabait. Ngayon, pakinggan pa natin ang ilan sa mga pinakabagong pahayag niya gamit ang sarili niyang mga salita. Magaganda ang mga pag-uusap natin. Maayos ang lahat. Nagpakasuwail sila tulad ng 47 taon na nilang ginagawa. Kami lang ang humarap sa kanila noon na wala namang Navy o Air Force. Wala silang leader o kahit ano. Sa totoo lang, nagpapalit lang sila ng rehimen. Tawag po dyan ay sa pilitang pagpapalit ng rehimen. Nakikipag-usap kami sa kanila. Gusto nilang muling isara ang kipot gaya ng ginagawa nila sa loob ng maraming taon. Hindi nila kami kayang i-blackmail. Narito sa studio si Senior Correspondent Owen Altaman para sa karagdagang pananaw. Mahalaga ang darating na linggo, pero mahirap intindihin ang mga pahayag mula sa Pangulo dahil sa isang banda, sinasabi niyang mukhang maganda ang kalalabasan ng mga pag-uusap. Sinabi niya ring tapos na ang pagiging mabait. Ano ang masasabi mo sa pinakabagong balita mula sa administrasyon ni Trump? Ganito na talaga si Donald Trump, Benita, di ba? Sa isang banda, pinag-uusapan ng mga pag-uusap at ang pagiging positibo niya tungkol dito, pati na rin ang pagiging bukas niya sa isang kasunduan at ang kanyang kilalang optimismo. Ginagamit ang bantang pananakot para magkaroon ng bentahe. Ganito, makipagnegosasyon si Donald Trump. Iniulat ng Wall Street Journal na umaasa si Donald Trump na ang kanyang pagiging hindi mahulaan ay magtutulak sa Iran
natakot sa panganib na makipagnegosasyon. Ang Iran ay hindi talaga takot sa panganib batay sa mga natutunan natin nitong nakaraang 2 buwan at maging noon pa, kaya hindi tiyak kung epektibo ang ganung paraan sa negosasyon. Sa palagay ko, mas seryoso ang argumento kapag tiningnan ang tweet ni Donald Trump. Pero may bahagi ron na hindi seryoso. Gaya ng sinabi niyang tinutulungan ng Estados Unidos ang Iran sa blockade. Benita, hindi magkapareho ang mga blockade. Iba-ibang target nila, di ba? Ang blockade ng Iran ay para sa mga kaalyado ng Estados Unidos at sa mga bansang hindi nakikipag-ugnayan sa Iran. Ang blockade ng Amerika ay para sa Iran. Magkaiba sila ng target. Hindi ibig sabihin na tinutulungan ng Iran ng Estados Unidos sa blockade laban sa kanila. Hindi yun makatwiran. Nagpatupad ng blockade ang mga Iranian laban sa ibang aktor. Ngunit binigyan din ni Trump sa tweet niya ang pagtatatag ng isang uri ng simetriya. Binablokade ng Iran ang kipot ng Hormuz. Sumagot ang Estados Unidos sa parehong paraan sa pamamagitan ng pagtiyak na ang Hormuz, kung hindi ito bukas para sa kahit sino, hindi ito bukas para sa lahat, hindi ito bukas para sa kahit sino, kabilang na ang mga Iranian. Iyan ang mas seryosong punto ni Donald Trump. Inasahan niyang susuko muna ang Iran kaysa Estados Unidos at mga kaalyado nito dahil nalulugi sila ayon kay Donald Trump sa kanyang pahayag $500 milyong kada araw. Ang kanilang ekonomiya ay hirap na. Kaya naman, ang mga Iranian ang kinakailangang magbigay ng konsesyon. Pupunta ang American negotiating team sa Islamabad sa Lunes ng gabi ayon kay Donald Trump kasama sina Steve Witkoff at Jared Kushner. Ayon kay si Mike Waltz, ambassador ng US sa UN sa ABS News, naroon si J.D. Vance. Ngunit sabi ni Amichai Stein ng aming Hebrew channel, hindi si Vance ang mamumuno sa team. Malinaw na sinabi ni Donald Trump na tuloy at magsisimula bukas ng gabi sa Islamabad, Pakistan ang susunod na round ng negosasyon. Napapaisip tuloy kung sino talaga ang gumagawa ng mga desisyon sa panig ng Iran. Tulad ng nabanggit namin kanina sa broadcast, ang kataas-taasang pinuno na hindi pa nakikita mula nang siya ay napili matapos na mapatay ang kanyang ama. Sa unang bugso ng mga pag-atake ng Israel at Amerika sa simula ng digmaan, sinasabing siya raw ang nagbibigay ng mga utos. Kasabay nito, malinaw na ang IRGC ay kumikilos na may o walang basbas, kumbaga, mula sa delegasyon ng Iran. Kaya sino nga ba ang nagdedesisyon sa huli? Sa huli, ang IRGC ang siyang Benita, may kapangyarihang magsara ng Hormuz. Iyan ang pangunahing alas ng Iran na yon base sa ating sitwasyon. Kaya masasabi natin na sila ang may kontrol at sila rin ang nagtatakda ng mga limitasyon sa kakayahan ng ibang gumagawa ng desisyon na kumilos at magbigay ng konsesyon. Sila ang nagpatunay na sila ang nagpapatupad ng pulisya gamit ang dahas at iba pang paraan sa Hormuz. Tungkol naman sa kung anong papel, kung meron man, si Mujtaba Khamenei, malinaw na malaking tanong yon. Pero sa tingin ko, ang Estados Unidos at pati na rin ang Israel ay haharapin ng Iran base sa kung paano nila ito nakikita. Nakikita natin na IRGC ang kumikilos sa Hormuz at iba pang lugar. Isang bagay pa tungkol sa Israel. Gaya ng dati, parang tagapanood lang ang third party sa publiko nitong nakaraang 24 na oras sa pagitan ng US at Iran sa larangan ng sigalot sa Iran. Handa naman ng Israel sa anumang mangyari. Sa likod ng mga eksena, malinaw na ginagawa ng Israel ang lahat para maimpluwensyahan ng resulta at ang mga kondisyon ng kasunduan kung ito'y matutuloy. Tungkol dyan, Owen Altaman, pakinggan natin ang pinakabagong pahayag ni Benjamin Netanyahu, punong ministro ng Israel na ibinahagi ngayong linggo. Ngayong taon, hinarap natin ang matinding pagsubok. Mahigit 1 taon na nalaman natin na gagawa ang Iran ng mga bombang atomika para lipulin tayo. Hindi ito walang saysay. Kung di tayo kumilos sa Rising Lion at Roaring Lion, magkakaroon sila ng mga bombang atomika, simula ng katapusan para sa atin mga Hudyo. Kailangan nating kumilos. Binago natin ang gitnang silangan at ang ating sarili dahil ginawa natin ang mga bagay na di pinang-arap ng ibang bansa. Marahil iniisip natin na dahil sa ating mga pagtatalo, wala tayong kapangyarihan gaya ng iniisip ng ating mga kaaway. At nagkamali sila.